Anim na mga minero ang nailigtas mula sa mahigit isang linggong pagkakakulong sa isang minahan sa Benguet. At kwento ng isa sa mga pinakabagong minerong na-rescue, napilitan siyang kumain ng damit para pawiin ang gutom. Sa ngayon, hindi pa natutunton ang 8 minero pero dahil sa muling pagtaas ng tubig sa loob ng tunnel, pansamantala munang itinigil ang search and rescue operations. Saksi si Carlo Lorenzo. Mula kahapon, sunod-sunod na ang tagumpay ng rescue teams at volunteers sa pagsalbas sa mga minerong na-trap sa mga tunnel ng isang minahan sa Itogon, Benguet. Matapos mailigtas ang 3 minero kahapon, oras lang ang pagitan ng mailabas ng buhay ang 3 iba pang sina Jason Himayod, Robert Buhay at Gary Gano na 8 araw na trap sa minahan. Kwento ni Mario Himayod, tatay ni Jason, at isa sa mga tumulong sa pag-rescue kanina, mahigit 2 kilometro ang kanilang nilakad na tunnel para matunto ng anak. Nakainom daw ng tubig sa tunnel ang anak at dahil sa gutom. Yung damit niya. Damit niya kinain niya? Oo. Ay, naalis niya ang kinain niya na damit. Kasi siya ang nagkaroon ng infection. Agad isinugod sa Baguio General Hospital ang mga survivor. Si Robert, sinaksakan ng tubo sa tagiliran dahil nakitaan ito ng tubig sa baga. Kwento naman ni Gary na hanggang ngayon nananakit ang tiyan, di raw niya lubos maisip kung paano sila nanatiling buhay sa loob ng minahan ng mahigit 1 linggo. Akala ko noon na patay na ako. Aalamin din kung may nasinghot na nakalalasong gas ang mga nakulong na minero. Gayunman ayon kay Dr. Antonio Bautista, Medical Specialist 2 ng DOH Cordillera, malakas ang pangangatawan ng 6 dahil nalampasan nila ang ilang araw na walang pagkain at malinis na tubig. Pero nangangailangan pa rin ng masusing medical na atensyon ang 3 bagong na rescue. Mas seryoso o mas severe na masasabi natin yung naging kondisyon ng mga 3 dumating ngayon. No? Although pare-pareho silang oriented, pare-pareho silang conscious. Patuloy namang umaasa ang mga kaanak tulad ni Helena, buhay pa ang 8 nawawalang minero. We are worried, ngayon na may pag-asa na baka sakali yung ilalabas, buhay sila lahat. Mula Itogon, Benguet, Carlo Lorenzo ang inyo. Saksi! Matapos maglandfall ang bagyong Pablo sa Eastern Samar, tumatawid na ito ngayon sa Bicol Region. Nakataas pa rin ang public storm warning sigla number 2 sa Catanduanes, Sorsogon, Albay, Masbate, kabilang na Anticaw Island, Burias Island, Camarines Sur, Camarines Norte, Marinduque, Southern Quezon at Northern Samar. Signal number 1 sa Romblon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Northern Quezon, kabilang na Polillo Island, Aurora, Batangas, Laguna, Cavite, Rizal, Bulacan at Metro Manila. Signal number 1 din sa Eastern Samar, Western Samar, Northern Leyte, Northern Cebu, Biliran, Capiz, Northern Iloilo, Northern Antique at Aklan. Huling namataan ng pag-asa ang bagyong Pablo, 170 kilometro, timog silangan ng Daet, Camarines Norte. Taglay itong lakas ng hangin umaabot sa 65 kilometro kada oras at kumikilos po sa bilis na 19 kilometro kada oras, pahilagang kanluran. Samantala, papatawan na muli ng 1% taripa ang mga kumpanya ng langis simula bukas. Ayon sa Department of Energy, kasunod yan ang patuloy na pagbaba ng krudo sa pandaigdigang merkado. Hindi naman daw dapat mag-alala mga consumer na patataasin ito ang presyo ng langis. Pero posible umanong matigil ito ang lingguhang rollback. Tiniyak ng Shell na pag-aaralan nila ang posibleng epekto ng 1% tariff sa kanilang mga produkto, pero hindi nito masabi kung magkakaroon ng rollback ngayong linggo. Samantala, inutusan ng Department of Health at Bureau of Food and Drugs ang mga milk importer at manufacturer na ideklara kung saan galing ang kanilang mga produkto. Bilang pagtitiyak ito na hindi galing China ang mga sangkap ng kanilang mga produkto. Saksi si Marizu Mali. Matapos ang total ban sa lahat ng milk at dairy products mula China, tinututukan na rin ang mga otoridad pati ang mga gatas na gawa sa ibang bansa. Sa memong ipinalabas ng DOH at BFAD sa lahat ng mga milk importers sa bansa at sa mga manufacturer na mula sa ibang bansa gaya ng New Zealand, Japan at Australia, inatasan silang isiwalat kung saan galing ang mga sangkap ng kanilang mga produkto. Paniniguro raw itong hindi galing China ang mga sangkap ng kanilang mga produkto. To disclose from their source where the milk-based ingredients are coming from. We will demand. Ang mga natitira namang stock ng ipinagbawal na produktong gatas na nabili bago ang ban ay ipinasasauli na sa China.
Ang lalong paghihigpit ay kasunod ng ulat na sinuspindi na nitong Lunes ng Tatua Cooperative Dairy Company, isang kumpanya mula sa New Zealand, ang pag-i-export nila ng dairy protein lactoferrin matapos madiskubre ng New Zealand Food and Safety Authority na kontaminado rin ito ng melamine. Ang dairy protein lactoferrin ay produktong hinahalo sa mga produkto gaya ng baby milk formula, adult nutritional powder and drink at yogurt. Pero sa website ng New Zealand Food and Safety Authority, nilinaw nitong dahil low level lang daw ang nakitang melamine, di raw ito matinding banta sa kalusugan ng mga consumer. Pero mabuti na rin daw ang makasiguro. Dito sa Pilipinas, ipasusuri na rin ang Department of Trade and Industry sa BIFAD kung may halong lactoferrin na mga inaangkat na gatas mula sa ibang bansa. Pero sabi ng DTI, sa ngayon wala pa namang ganitong produktong nakarating sa Pilipinas. It hasn't found its way in the market. We also have to make sure that it's not in the market because what if it found its way through the back door? Gayunman tuloy raw ang masusing pagmamonitor, hindi lang sa mga produktong galing China. Ako si Mariz Umali, ang inyong saksi. Nanawagan naman ang isang candy company na maging maingat sana ang gobyerno pati na ang media sa issue ng crackdown sa mga Chinese banned product. Narito po ang report. Sa kabi-kabilang pagsuyod ng mga otoridad sa mga pamilihan matapos sa pag-utos ng total ban sa mga Chinese milk product at byproducts, mula sa Maynila umabot na sa probinsya ang crackdown. Pero dahil sa puspusang operasyon, may ilang nagrereklamong nadadamay sila sa melamine scare. Isa na rito ang Twin Oaks Food Corporation. Sa La Union, kabilang ang ilang produkto ng Twin Oaks sa mga candy, bubblegum at tsokolating kinumpiska ng pulisya dahil daw made in China. Pero giit ng Twin Oaks, napasama lang sa raid ang mga candy nilang Bricks at Mary Mask na pareho naman daw hindi made in China. Sa sulat ng Twin Oaks, sumapila ang kumpanya hindi lamang sa media kundi pati sa gobyerno na maging maingat sa paghawak sa milk scare issue. Para sa saksi, Mariz Umali, nag-uulat. At sa iba pa ring balita, naiahon na ang 22 sa mahigit 300 drum ng endosulfan mula sa tumaob na MV Princess of the Stars. Pero posibleng umabot pa ng ilang linggo bago mailabas ang lahat ng endosulfan na nasa loob po ng tumaob na barko. Saksi si Steve Dailisan. 3 buwan matapos ang malagim na pagtaob ng MV Princess of the Stars, nasimulan na rin sa wakas ang pag-aahon ng nakalalasong kemikal na endosulfan. Sa kabila ng storm signal sa Romblon, matagumpay na nakuha mula sa D-deck ng barko ang 22 endosulfan package na nanatiling selyado sa kabila ng ilang buwang pagkalubog sa tubig. Mula sa 8x8 feet na butas sa kanang bahagi ng barko, isa-isang sinisilid sa overdrum ang endosulfan. Isinasakay ang mga ito sa isang skip na siyang mag-aahon dito. Kapag naiahon na, saka ito tatanggalan ng tubig at seselyuhan sa isolation area ng big time barge. The cargo inside the container we are interested in will not be disturbed because it's quite deep. Tulad na nung ma-retrieve niyo, buo pa rin ba yung mga airtight containers? Buo pa rin siya, buo. Kaya yung wala tayong nakikitang imminent danger. Ayon sa mga salvor, linggo raw bibilangin bago maiahon ang mahigit 300 pang natitirang endosulfan package. Kaya naman hanggang ngayon, di pa rin napapawi ang pangamba ng ilang residente ng San Fernando, Romblon. Meron pa rin pangamba. Dahil may pa po, di ba, dyan pa yung langis, tsaka yung mga patay. Hati rin ng ilang residente sa pagkain ng mga isdang huli sa kanilang karagatan. Sila, kumakain na, pero ako hindi pa rin na masyado kumakain ng isda. Natatakot pa rin ako. Oo, may gana na kami. Kasi kung walang isda, puro na lang karne kinakain namin eh. At kung patuloy na ang salvage operation, hindi na raw muna itutuloy ng lokal na pamahalaan ng San Fernando ang pagsasampa ng civil case laban sa sulpisyo. Mula sa San Fernando, Romblon, ako si Steve Dailisan, ang inyong saksi. Dismayado naman ang ilang kaanak ng mga nawawalang pasahero ng MV Princess of the Stars. Hanggang ngayon kasi hindi pa nasisimulan ang pagsisid para naman sa labi ng kanilang mga mahal sa buhay. Saksi si Susan Enriquez. Magkahalo ang damdamin ng mga pamilya ng mga biktima ng lumubog na MV Princess of the Stars ngayong nasimula na ang pag-ahon ng endosulfan cargo. Ang ilan sa kanila tulad ni Azeni Trijano, galit ang nararamdaman dahil ito raw ang naging hadlang sa kagyat na pag-recover ng mga katawan ng mga biktima, kabilang na ang kanyang mahal sa buhay na si Ronnie Tanedero. Nagagalit po ako kasi biro niya naman po ang tagal-tagal. Hindi nalalayo rito ang karanasan ni Caroline Lopez. Ilang linggo siya naghintay bago nakuha ang bangkay ng kapatid na si Jonathan Kalayag. Pero kahit nahanap na niya ang kanyang mahal sa buhay, patuloy pa rin daw ang pagdaing sa kanya ng mga pamilya ng iba pang nawawalang biktima. Matagal na po kami nag-expect na iaangat po yung barko.
32 lang ang nakaligtas sa mahigit 800 sakay na pasahero at crew ng lumubog na barko. Mahigit 500 pa ang nawawala hanggang ngayon. 316 ang bangkay na na-recover, kung saan 137 lamang ang nakilala at naklaim na ng mga kaanak. Ngayong naiahon na ang natatakutang endosulfan, umaasa ang pamilya ng mga biktima na tuloy-tuloy na ang operasyon para makuha na ang mga naipit na biktima sa loob ng barko. Hiling din nila na maging madali ang pagkilala sa mga makukuhang bangkay upang mabigyan na sila ng maayos na paghahatid sa huling hantungan ng kanilang mga mahal sa buhay. Sana naman po, wag na nila pampaabutin ng ganun pa ulit katagal. Iba po yung naililibing natin. Pangako naman ng Task Force Princess of the Star, kukunin nila ang mga katawan na nakulong sa loob ng barko. Pero uunahin muna ang lahat ng kargamentong endosulfan at ang langis na nakaimbak. Ako, si Susan Enriquez, ang inyong saksi.